Isang magandang hapon po sa ating lahat at ngayon po ay Tuesday ng hapon, November 7, 2023 at kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At muli kami po ay nagagalak na makasama kayong lahat ngayong hapong ito upang sama-sama po tayong manalangin at makinig din po ng salita ng Panginoon. Batiin po muna natin yung mga nakakasama na natin ngayong hapong ito, ang Ma'am Baby Villamiel, ang Brother Alexander Babansag, magandang hapon po, ang Deacon Joseph Crame, magandang hapon po Deacon, ang Nanay Elvie Rivas at ang Ma'am Joyce Digan, magandang hapon po, at ang Sister Helen Ortiz Paras. Ayan. Tulad po ng ating nakagawian, tayo po ay manalangin sa pagsisimula po ng ating programa ngayong hapon. Let us pray. Maraming Diyos na banal, maraming salamat po muli na ibinilik nyo kami ngayong hapong ito sa Hardin ng Panalangin upang kami po ay patuloy na makapanalangin sa aming mga mahal sa buhay. Maidulog namin sa inyong harapan, Panginoon, ang aming mga naisin, mga heart's desires, Panginoon, ang aming pagsusumamo po sa inyo. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa ngayong hapong ito ay patuloy kami makakapakinig ng inyong salita. Pagpalain niyo ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig at makikinig pa sa Hardin ng Panalangin at gabayin niyo po kami ngayong hapong ito. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. At tayo po muna ay magbabasa po ng ating mga praises and thanksgiving for our Lord, to our Lord. No? So, simulan po natin yan sa birthdays. Ngayong araw pong ito, November 7, ay nagdiriwang po ng kanilang birthdays sina Rocherlyn Valdez at si Dr. Tristan Abilion. Happy birthday po sa inyo. Bukas po si Trixie Belen at ang Nanay Lucy Broas. Si Nanay Lucy, nabati na namin kanina, nagkalituhan yata. Pero confirm naman po no, na bukas pa ang birthday ng Nanay Lucy Broas. Ito po ay kapatid ng Nanay Amihan, ng nanay ko po. November 9 naman po ang Brother Joshua Mabalot, si Toffer Loyola at si Jemima Omania Bautista. Ayan. November 10, ang Sister Malu Lau at ang Nanay Gertrude Severino. November 11, si Nathaniel Avancenia at November 12 naman po ang birthday ng Pastor Kirk Regacho. Ayan, advance happy birthday po sa lahat po ng ating nabanggit. At November 12 naman po ay nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary ang Pastor Edwin and Ma'am Glenda Ongkiko. Ayan, advance happy anniversary po, Pastor Edwin and Ma'am Glenda. November 12 din naman po ay magdiriwang ng kanilang pastoral anniversaries ang Pastor Ramiro Adonas ng MIBC Maragondon at ng Bishop Fernando de Vega, ang Bishop and Overseer po of LWBC and MIBC Churches. Ayan. Church anniversary naman po, November 26, ang MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. We will be celebrating
our 7th year. Ayan. Dadako naman po tayo sa ating mga praises. At kanina po may na-receive ako message at talaga namang nakakataba po ng puso na hindi naman po literal, no. Pero may message po ako ni Ate Beth at ang sabi po niya, siya po ay nagpapasalamat sa basahin po natin sa dami po ng blessings ng Panginoon sa kanilang buhay, na minsan daw po ay sobra pa sa inaasahan nila. At may mga problema kanya na nalalagpasan. Kaya sobra po kanya papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Ayan. Maraming salamat Ate Beth, at sa mga lahat po na nanonood ngayon ay gusto namin sabihin na kayo po ay encouragement din po sa amin. Of course, ang pagministeryo po sa Hardin ng Panalangin ay isang pribilehyo, and we are honored to be a part of this ministry. Pero kapag nakakarinig po kami na nagagamit po ang Hardin ng Panalangin upang mas mapalapit po tayo sa Panginoon, kami po ay nagagalak at nagiging encouragement po sa amin. Ayan. At yan po, at patuloy din po natin pag-pray ang ating mga sick brethren and loved ones. Kung meron po kayong nais ihabol mamaya sa ating prayer time, paki-comment lamang po sa ating Facebook Live ngayon. Babasahin ko po ang ilan dito sa mga bago, pero babanggitin po natin ito lahat mamaya sa ating prayer time. Ayan. Patuloy po nating ipanalangin ang ating mga ang father pa rin po ni Laarni Adrias na si Arnulfo Pedrosa Adrias na mayroong severe asthma. Siya rin po ay patuloy na naka-confine sa ICU ng Heart Center. At sama rin po natin sa prayer si Bethany Cubrador. 2 months old, siya rin po ay nasa PICU dahil din sa pneumonia. Ayan, patuloy po natin silang ipanalangin. Maging ang ating expectant mothers po, ang Sister Angela Belen, siya po ay due this December, 2nd week, at ang Sister Agnes Casiao. Ayan, sa mga prayer request naman po, let us from Sister Dang Chua, ang panalangin niya po para kay Grace ay para sa kanyang medical school acceptance. Kay Mercy naman po ay para sa transition niya sa UC Irvine taking biological sciences. At kay Faith naman po ay para sa successful completion ng kanyang Red Hat certification exams. Ayan. Excuse me. At patuloy natin ipanalangin from ang baby sa kanyang health, protection, ang kanyang heart desires and spiritual strength maging sa kanyang mga anak at apo. At patuloy natin panalangin ang Ate Beth Akong. Ang kanyang panalangin po ay, may God never let us be separated from Him. Ayan, napakagandang panalangin. Naalala ko si David, ito ang kanyang panalangin din sa ating Panginoon. Patuloy natin panalangin ang ating 8 candidates for water baptism. Possibly po ito ay sa November 26. At stay tuned lamang po sa venue. And then panalangin din po natin ang nalalapit na kasal ng Brother Wilson and Sister Carlota. At patuloy natin panalangin ang preparations for the anniversary ng MIBC Silangan at preparations po for the Christmas presentation din po ng MIBC Silangan. Let us continue to pray for our elders and senior citizens. Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabut, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, ang Sister Susan Orara, Sister Evelyn Jacob. Sama rin po natin sa padalangin ng Sister Linda Gismundo, Richard Renato and Sister Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Imazeni Paras, ang Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Benaflor, ang Sister Dory Santos, Nanay Fe Carpio, ang Nanay Gertrude Severino, ngayon din sina Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, ang Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, ang Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo at si Noemi Morey. Sama rin po natin ang Tatay Sunny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Barbarda Lopez,
si Leonardo Saren, Rosario Concepcion, sina Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, sina Tony and Letty Garovillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, Milagros Loquiao, at si Rowena Galdones. Ayan, check ko naman po ano. From Nanay LV Rivas, sabi po rito, sama natin sa panalangin ng kanyang pamangkin sa pinsa na si Amparo Cruz sapagkat bumalik po ang kanyang cancer. Opo, sige po, isasama po natin yan sa ating prayer time mamaya. Okay? At tingnan ko lamang po kung may nadagdag dito. Magandang hapon na sa aming kaibigan na sila Arnie Adrias at patuloy naming ipinapanalangin ang iyong father. Ayan. Alright. At this point po ay we all still encourage you to send in your prayer request sa ating live, and we will include them in our prayer time mamaya. At sa punto pong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang tanging bilang.
Maraming salamat po sa tanging bilang na yan, Sister Sheila and Brother BJ. Natatawa ho ako kasi sumisigaw si Ma'am Sheila dito. Malapit na! Malapit na! Naka-headset po kasi siya habang pinakikinggan yung sa OBS. Ano po. Ayan, maraming salamat po sa tanging bilang at isama rin po natin sa panalangin from Ma'am Baby si Arlene de la Cruz sa kanyang ubo at hika. At magandang hapon din po si Sir Alexis Salazar, Brother Sam Digan at si Violi Cabildo. Magandang hapon po. Salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Maging kay Nanay Dory Santos at kay Nanay Faye Carpio. Magandang hapon po. Ayan, at this point po ay tutungo na tayo sa ating short devotion. So if you have your Bibles with you, buksan po muna natin. Sa Old Testament po muna tayo ngayong hapong ito sa 2 Samuel. At ang ating main text ay kukunin natin sa chapter 12, verse 15 to 19. 2 Samuel chapter 12, verse 15 to 19. Ayan. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. And Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick. David therefore besought God for the child, and David fasted and went in and lay all night upon the earth. And the elders of his house arose and went to him to raise him up from the earth, but he would not, neither did he eat bread with them. And it came to pass on the 7th day that the child died, and the servants of David feared to tell him that the child was dead, for they said, Behold, while the child was yet alive, we spake unto him, and he would not hearken unto our voice. How will he then vex himself if we tell him that the child is dead? But when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. Therefore David said unto his servants, Is the child dead? And they said, He is dead. Tayo po ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong salita. Tunay, Panginoon, na ang bawat salita na nasa banal na kasulatan ay para sa aming pag-aaral, para sa inspiration, for doctrine, for rebuke, Panginoon. At nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na papag-aralan namin ngayong hapong ito ang inyong salita. Muli, Panginoon, intago niyo po ako, ang inyong lingkod sa inyong likuran, upang ang mensahe po na mabanggit ngayong hapong ito ay manggaling po sa inyo, hindi po sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom na ibibigay niyo sa bawat isa at sa puso po ng bawat isa na makikinig ngayong hapong ito. Maraming salamat, Panginoon, dito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan. At yung sa 2 Samuel 12, lagay niyo lang po yung bookmark niyo doon sapagkat ang ating doon natin kukunin almost lahat ng verses na pag-aaralan po natin ngayong hapong ito. At dito nga po sa kwento na ito ay makikita natin ano po yung nangyari kay King David. Pero bago po yan, nais ko pong sabihin na 'di ba itong Hardin ng Panalangin is running for 3 years na po ito sa April 2024. At sa akin po naaalala, ang ministry po na ito, it was born in the midst of the pandemic, kung saan ang ating Panginoon ay nagbigay sa ating pastor ng burden na magkaroon ng platform kung saan ang mga membro, maging ang mga mahal natin sa buhay, ay magkaroon po ng place or platform to pray together and listen to the Word of God. And I had the privilege po to pray on your behalf. And ako naman nagpapasalamat sa opportunity na binigay po sa akin na mag-minister po sa mga nangangailangan ng panalangin. At sabi nga po dito, the Bible says, 'di ba, to pray without ceasing. Kung kayo po ay nakakapanood din po kay Preacher Gary, yan po ang nakakatuwa nga po kasi meron kaming mga pag nagpaalam kami, meron kami parang mga sarili-sariling tagline po. Ang kay Preacher Gary po, ang lagi niya sinasabi bago magpaalam, I pray without ceasing. Yan. Sabi na ba sa Bible po yan? And kahit naman po ang ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nandito sa lupa at bilang siya rin po ay ating example,
we will also see in the Bible that Jesus always prayed to the Father. Kung hindi po siya nagmi-ministeryo, kung hindi po siya nagpapagaling, nagpapakain o nagtuturo, what he does is, ang nangyayari, he retreats to the mountains or to the wilderness, at doon po nagkakaroon siya ng prayer time or communication with his Father, with God the Father. Ano po? Kaya lang po, nais ko nang sabihin sa atin, no, na ang prayer is only half of the story. Ayan. The other half of the story po is kung paanong yung great men of God reacted when their prayers were not answered by God, no? Or kung ang sagot ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga prayers ay hindi. Katulad lamang po doon sa nabasa natin kanina sa ating main text. Ito po yung kwento kung saan si David po ay naparusahan ng ating Panginoong Diyos at nagkaroon po siya ng petition sa ating Panginoon. Ang nais ko pong ipunto rito ay ano ang naging attitude niya, ano ang naging reaction niya nung hindi pinakinggan ng Panginoon ang kanyang mga kahilingan. It is a great example to us as Christians that live today. No? Sa mga panahon ngayon na nabubuhay ng mga Kristiyano, maganda pong maging example natin si King David. At ang title po ng ating short devotion is King David's Attitude. King David's Attitude. So some context lang po sa main text natin, ano? So tulad ng nabanggit ko kanina, si David naparusahan po siya sapagkat siya po ay nagkaroon ng ng pangangalun niya, no, sa asawa ni at pangalan nito Uriah. Si Uriah po ay isa sa mga sundalo ni King David at naging kalaguyo po niya ang kanyang asawa na si Bathsheba. Ngayon, nagalit ng ating Panginoong Diyos, pinadala niya si Nathan. Si Nathan po ay isang propeta ng ating Diyos, pinadala niya kay David at medyo ano nga po, no, kung titingnan natin kung paano sinabi ni Nathan yung kasalanan ni David sa kanya, parang satire, no? Ang dating, nagkwento muna si Nathan, sabi niya merong isang tao na maraming tupa, no? Tapos ang ginawa niya, yung isa-isang tao na iisa lang yung tupa niya, kinuha pa niya. So galit na galit si King David nung narinig niya yon. Ito po ay sinasummarize ko na lang po, ano? Pero mababasa niyo po yan sa 2 Samuel chapter 12. Ayan, sa mga unang verse natin. Nagagalit si David. Sabi niya, dapat parusahan tong taong ito kasi kinuha pa niya yung isang tupa. Marami na siyang tupa, kumuha pa siya doon sa wala. Ang sabi ni Nathan sa kanya, ikaw tong taong ito. Di ba? Pag naisip ko ngayon, parang comedy, no? Parang naisip na, galit na galit ka, hindi mo alam, ikaw pala yung tinutukoy doon. So, ganun sinabi ni Nathan. Pero on a more serious note, ang sabi ng Prophet Nathan is, dahil sa kasalanan mong yan, ito ang magiging mga kaparusahan sa iyo. At isa nga po doon ay yung pagkamatay ng anak nila ni Bathsheba. Now, pagkatapos nga doon, pag-alis pa lang ni Nathan sa bahay ni David, nagkaroon na ng sakit yung kanyang anak. And then the first thing that David decided to do nung nagkaroon ng crisis sa kanyang buhay is to pray, to fast, and to plead God about his crisis. Ito po ang una nating point ngayong hapong ito. In times of trouble, David's first action is to pray. Sa unang, di ba, pagkaranas ng bighati, sa unang pagkaranas ng problema, ang unang ginawa ni David, siya po ay nanalangin. So, sabihin natin, preacher, very clear naman, di ba? Ito ay kasama sa punishment ng Panginoon. Sinabi na sa Biblia na bakit pa siya magpe-pray kung alam naman niya na kasama ito sa punishment niya bilang dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan. Yung sagot po rito, balikan po natin yung 2 Samuel 12 at basahin po natin yung verse 21 to 22. Sabi dito, Then said his servants unto him, What thing is this that thou hast done? Thou didst fast and weep for the child while it was alive, but when the child was dead, thou didst rise and eat bread. And he said, While the child was yet alive, I fasted and wept, for I said, Who can tell whether God will be gracious to me, that the child may live? Ito po ang sinabi ni Haring David, pinaliwanag niya. Kasi nalito yung kanyang mga tauhan, no? Nung buhay pa yung kanyang anak,
siya hindi kumakain, siya nagfa-fast, pero nung namatay, di ba? Parang wala na lang. Kaya ang sabi niya, sa tanong sa kanya, bakit ginawa mo ito? Sabi ni David, who can tell whether God will be gracious to me that the child may live? Sino ang makakapagsabi baka magkaroon ng awa ang Panginoon sa akin at baguhin niya ang kanyang desisyon? Ano po? So, kahit na alam ni David na ito ay part of his punishment, he did not resent the Lord. Hindi siya nagkaroon ng sama ng loob dito. He was humble, no? Inaccept niya na siya ay nagkasala, siya ay may ginawang mali, at ginawa niya naman ito, kumbaga parang wala nang justification, no? Kung babasahin nga po natin yung sa first verses nung nalaman niya na siya pala yung tinutukoy ni Nathan na may kasalanan, ang una niyang sinabi, I have sinned against the Lord. Hindi tulad ngayon na kapag may kasalanan sa iyo yung tao, pag nag-sorry sa iyo, ang binabanggit, sorry pero ikaw kasi sa kalaki ito nag-sorry, pero gina-justify niya yung ginawa niya, na ikaw pa rin pala yung may kasalanan. Pero si David po hindi. Alam niya, he was humble enough to admit his mistakes at humingi lang siya ng kapatawaran sa Panginoon, no? Instead, ang immediate action niya was to plead for the life of the child. Pero ito nga po ay decided na. Diba? It is a punishment. So bakit mananalangin pa si David? Sa verse 22 he says, who knows, maybe God will have mercy on me. Kaya sa atin mga kapatid, kahit minsan nandun na tayo sa pagka nagkakaroon tayo ng mga problema sa ating mga buhay, minsan ang unang reaksyon natin, examine natin ano yung unang nating reaksyon, ano yung unang nating naging behavior, ano yung attitude natin. Ang unang reaction usually diyan, mag-overthink tayo Bakit nangyari sa akin ito? 'Di ba? Ano ba yung nangyari? Ano ba yung mga kaganapan bago nangyari itong mga to? Sino ba ang nag-cause ng ng problema kong ito? Instead of immediately praying to God, to ask for guidance, to ask for help, ang una nating iniisip, sino kaya ang may kasalanan? Bakit? Para meron tayong ituturong tao na ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. No? Tapos, ang gagawin natin, pupunta tayo sa mundo. No? Ang gagawin natin, hingi tayo ng tulong, hingi tayo ng payo sa ating mga kaibigan, tapos i-comfort, hingi tayo ng comfort from our friends. Wala naman sanang problema kung yung mga kaibigan natin, yung mga sasabi nating pareho ng ating pananampalataya kumbaga yung paniniwala natin at mga Kristiyano rin na mga Kristiyano, mabubuting Kristiyano na ililid ka sa prayer. No, na kapag lumapit ka sa kanya, kasi may mga kaibigan tayo, paglapit mo, ano unang maririnig mo? Kulang ka lang sa inom. No? Iwasan po natin yung mga ganyang kaibigan kasi kapag lumapit tayo sa kanila for comfort, ang comfort ay binibigay nila sa atin, yung panandali ang comfort. Yung comfort na ibibigay sa atin ng mga bisyo na alam naman natin pag gising mo kinabukasan wala na. Bakit maganda magkaroon tayo ng mga kaibigan na kung saan pagka lumapit ka meron kang problema, ang unang sasabihin sa iyo, kapatid, halika, let us pray together. Isambitin natin yan sa Panginoon. Yan ilapit natin sa Panginoon at humingi tayo ng comfort from the Lord, because the Lord is the only one that can give us lasting comfort. So ayan, o kaya kahit wala kang kaibigan, usually kapag una natin gagawin, mag-overthink. Pangalawa, lalapit tayo sa mundo. Tapos pag wala na tayong magawa, walang magawa yung mundo, walang magawa yung pag-overthink natin, tsaka lang natin hahanapin ang Panginoon sa ating mga buhay. Diba? When we pray to God, tapos kapag ang sagot niya ay no, we blame God. No? Ang point ko dito mga kapatid, mga kaibigan, maging katulad po tayo ni David, na kung saan the moment he knew na may paparating na crisis, na mayroong problema, immediately he bowed his head, he bent his knee, and prayed to God. Diba? He fasted pa and pleaded to God to help him with his problem. Yun po dapat ang unang ginagawa. Hindi po dapat yun yung huling ginagawa. No? Na kung saan tayo humahanap ng kasagutan. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, sa unang simptomas ng problema, bow your head agad. Bend your knee and pray to God. Now, minsan kasi may mga problema tayo na parang decided na.
Katulad ni David, no, alam niya na dahil sinabi nga ng propeta na ito yung mangyayari, ito yung binanggit ng propeta, alam niya, no, na it was already decided. Pero katulad nga nung sinasabi dito, who knows, no? Baka naman magkaroon ng awa ang Panginoon sa akin. Baka naman magkaroon ng pagkakataon na maawa ang Diyos sa akin, ibahin niya yung desisyon. Naalala ko tuloy, dalawang bagay na naalala ko rito. Una, yung isang babae na lumapit sa ating Panginoong Kristo, no? At tinanggihan niya, tulungan. Ang sabi ng babae na sabi kasi ni Kristo, siya ay napunta para sa bayan ng Israel. Ang sabi ng babae kasi hindi naman siya Hudyo, no? Sabi niya even the dogs, no? Sabi niya wait at the bottom of the table para magkaroon ng kumbaga kung may matatapon na grasya. So pinaparaphrase ko na lang po. Sabi ng Panginoon, napakalaki ng faith ng babaeng ito, kaya pinagbigyan niya. So isa 'yon sa mga naalala ko sa mga sitwasyon na to, katulad ni David, no. Isa pang naalala ko po dito, yung ating mismong Panginoong Hesukristo, nung siya po ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. Ito po ay mababasa natin sa Book of Mark. Jump lang po tayo sa New Testament, second book after Matthew is the Book of Mark. Ito po ay makikita natin sa chapter 14, verse 32. Ayan, verse 32 to 36. Sabi dito, and they came to a place which was named Gethsemane, and he saith to his disciples, sit ye here while I pray. And he taketh him with Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy, and saith unto them, my soul is exceeding sorrowful unto death. Tarry ye here and watch. Verse 35. And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not that I will, but what thou wilt. Sabi po ng ating Panginoon dito, diba? Ito po yung mga panahon na siya po ay nalalaman niya na malapit na siyang arestuhin, malapit na siyang pahirapan, malapit na siyang parusahan ng isang nakakatakot na kamatayan para sa kasalanan ng mga tao. He was in a crisis, no? And he knows the hour is near. Kaya ang ginawa niya, he prayed. And what was the prayer? Ito po, maganda makapakinggan din natin to. The prayer is, nag-plead siya sa kanyang ama na kung maaari lang, di ba? For this cup for him not to drink this cup na. Baka pwedeng ikaw naman ay makapangyarihan sa lahat, kaya mong gawin kahit anong ninanais mo. Baka naman pwedeng hindi ko nadanasan ito. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang Ama. Pero pansinin po natin ano yung ending statement? Ito po ang pinaka-importante, no? Kung meron tayong take away dito. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, not His will, but His Father's will be done. Kaya nga sinasabi natin dito, ang ating Panginoon sa Kristo was obedient unto death, to the cross. No? Sabi niya, kung maaari, Ama, wag na lang. Sana hindi ko nadanasin. Pero ayon pa rin sa iyong kalooban, hindi sa akin. Yan ang napakagandang attitude ng ating Panginoong Kristo. Na dapat napakahirap, no? Maganda matularan natin, maganda kasi mahirap 'yun eh, especially kapag ang pinagpe-pray natin may sakit. Especially pag pinagpe-pray natin sa mga matagal na nating inaasam, and then hindi yung gusto nating sagot ang maririnig natin. Parang napakadaling i-example ng ating Panginoon, no? No, not His will, not my will, but His will. Pero pagka sa atin na ho nangyari, napakahirap banggitin yung mga panalangin na iyon, no? Napakagandang example. Pero as Christians, as Christians, we should strive to be like that. Pero alam po natin, i-acknowledge po natin na bilang tao, napakahirap. Napakahirap pong banggitin na, Panginoon, hindi ayon sa aking kalooban, kundi mangyari ang nasa inyong kalooban. Yan. So, sabi nga po dito, balikan na po natin si David, balik tayo sa kanyang prayer. Pag binasa po natin yung whole chapter, and even doon sa main text natin, makikita naman natin doon na his prayer was not answered. Yung petition niya, hindi dininig ng Panginoon. And as you know, this is a punishment, so it was God's will.
and God's will was done in the case of David. Pero basahin po natin tong verse na to, no? Balikan lang po natin 2 Samuel chapter 12 pa rin po tayo. Ang verse po natin ay from 19 to 20. Sabi rito, but when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. Therefore David said unto his servants, is the child dead? And they said, he is dead. Then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his apparel and came into the house of the Lord and worshipped. Then he came to his own house, and when he required, they set bread before him, and he did eat. Nung nakita niya na ang kalooban na ng Panginoon ang nasunod, ang sinabi niya, kumbaga parang nangyari na, namatay yung anak niya. Sinabi ba rito na may sama siya ng loob sa Panginoon? Sinabi ba rito na galit siya sa Panginoon? Siya ba ay nag-curse sa ating Panginoon? Nagkaroon ba siya ng regrets na siya ay sumasamba sa ating Panginoon, na kinikilala ng Diyos ang ating Panginoon? Noong sinabi ng Panginoon na hindi, dahil hindi yan ang aking nais? Hindi po. Sinasabi po sa verse na binasa natin na he worshiped the Lord. No? He went back to his house, tapos kinomfort niya si Bathsheba, no? So, again, the servants was confused from this. Diba? Normally, a person, no, kapag ka ang isang tao hindi sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin, o ang sagot ng Panginoon ay hindi, o maghintay ka. Normally, ang nangyayari, di ba? Doon tayo hindi kakain, doon tayo mawawala ng gana, doon tayo parang magkakaroon tayo ng wag na lang, parang wala ka ng gana sa bagay-bagay. In short, dahil hindi nasunod yung gusto mo, naturally, bilang tao, sa usaping, karnal, ang magiging attitude natin dyan ay galit, no? Ay kalungkutan. Ano pa? Sige, nakakawalang gana na, no? So in short, parang magkakaroon ka ng depression, no? Usually, kapag hindi sinagot ng Panginoon ang iyong kagustuhan na gusto mo mangyari, merong depression na kumbaga yun ang mararamdaman mo, but not David. Sabi dito, he worshiped the Lord and he went back to his normal life. So, when God says no, itong second point natin ngayon, when God says no, David worshiped the Lord. No, napakaganda na, again, acknowledging na hindi ito madali at kailangan natin talaga ng isang, kumbaga, mature attitude bilang mga mananampalataya para magawa natin ito. Pero napakaganda mapakinggan po natin ito ngayon upang tayo po ay, kumbaga, i-strive din natin na maging katulad tayo ni David, no? So, he knew that God's will was done. Namatay yung kanyang anak at ang ginawa niya, tinanggap niya to. Hindi naman madaling tumanggap eh. No, every time na may ganyang separation, every time na hindi nasusunod yung nais, kahit naman ang bata, hindi mo na ibili ng laruan. O ano gagawin yan? Di ba? Magtatantrums yan. O marami tayong nakikita sa mall na mga batang nagwawala. Bakit? Kasi hindi na ibigay ang nais. Sa bata ho yun. No? Bilang mga siguro, kung bago kang Kristiyano, bago kang mananampalataya, maaring, yes, mararamdaman mo rin yun. Pero habang lumalago ka sa pananampalataya, habang mas naiintindihan mo ang ating Panginoong Diyos, dapat nagkakaroon tayo ng accepting heart. No? Yung accepting heart na kung saan, kung yan ang will ng Panginoon, kailangan nating malaman, no, na kasi minsan nakakalimot tayo na ang Diyos mayroong plano sa atin. At yung plano niya sa atin, maaaring hindi yun yung plano natin para sa sarili natin. Pero what I can assure you is His plan for our lives is the better plan. Ito yung perfect will ng ating Panginoon para sa ating buhay. Kaya nga, di ba, parang hindi nasunod yung gusto natin, huwag natin kakalimutan, may plano ang Diyos. Laging may reason. Hindi man i-reveal sa atin yung reason ngayon. In due time, maiintindihan din natin kung bakit hindi tinugon ng Panginoon. O kaya ang tugon niya sa ating panalangin ay hindi. No? So, no amount of depression, no amount of anger, diba? No amount of tears, no, can make God go back on His word. Kapag nangyari na ang kanyang kalooban, no, yun na yun. Diba? Kahit diba, pagka magulang ka, especially pagka wala ka naman pambili ng laruan, kahit maglulupasay pa doon yung anak mo, hindi mo naman ibibili.
Kasi nga, wala, di ba? Wala naman pambili. So, ganun din ang ating Panginoon. Kung ano ang kanyang will. So, tandaan po natin siya ay Diyos. No? Siya po ay hari ng mga hari. Siya ang dapat na talaga nasusunod. And it is because of His love to us na meron tayong free will, no? Na meron tayong, kumbaga parang we have our own choices. Pero at the end of the day, kapag sinabi ng Diyos na hindi, pag sinabi ng Diyos na oo, yun na po yun. We have to understand that He is God and we are man. Ano po? At malaki po ang difference nun, no? So, remember, God is not a double-minded person. No? Even, di ba? Even Jesus tells us to say, nagayahin natin to. Kapag sinabi natin yes, it means yes. Pag sinabi natin no, it means no. So once God, no, na kinary out na niya, ginawa niya na yung kanyang will, then that is done. It is done. Yung mga pagkakataon, katulad nung nangyari kay David, na may pagkakataon pa na hindi pa naman mamatay yung bata, may sakit pa lang. Kasi ang will ng Panginoon, di ba? Papatayin yung bata. Pero nagkasakit. So may oras pa siya to plead to God. Hindi pa naman nakikerry yung yung will ng Panginoon eh. May oras pa siya. So tayo, importante rin sa atin ngayon na alamin din natin na kung ito man ang gusto ng Diyos sa atin, baka may oras pa tayo para manalangin. Baka may oras pa tayo para mag-plead, no? At baka magkaroon ng awa sa atin ang Panginoon. Pero once po na na-carry on na yung will ng Panginoon, yun na po yun. So, consider din po natin to, no? 2 Samuel, dun din po, chapter 12, sa verse 22 to 23, sabi naman po rito, and he said, while the child was yet alive, I fasted and wept, for I said, who can tell whether God will be gracious to me, that the child may live? But now he is dead, therefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Mga kapatid, tingnan po natin yung buhay ni David, especially po dito sa chapter 12, no? Napakarami nating matututunan, no? David was not perfect. Ibig sabihin, dun nga, sinasabi nga lang di ba? Sa first verse pa lang ng chapter 12, pinapamukha na sa kanya na siya ay makasalanan. Pero as you can see, di ba? As you can see, like us, nagkakasala rin si David. But in times of trouble, di ba? Magkaroon tayo ng attitude ni David. Nung nalaman niyang siya ay may kasalanan, he was humble. Humingi siya ng tawad at inacknowledge niya yung kasalanan niya. Nung nagkaroon siya ng punishment, he accepted the punishment, and the first thing that he did nung nagkaroon siya ng troubles is to pray. Pray to the Lord, di ba? Then realize that we are not alone. Di ba? Bilang mga Kristiyano, tulad ng sinabi ng Nanay LB Ribas di ba? Pagka tinanong natin siya, Nanay, kamusta ka na? Mag-isa ka lang ba dyan sa bahay? Ang sagot niya sa amin hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko si Kristo. Napakaganda, di ba? Bilang mananampalataya na hindi tayo nag-iisa. Kahit physically nag-iisa tayo, lagi nating kasama ang ating Panginoong Hesus. No? And then, God, we have a living God na kayang makikinig ng ating mga petitions, na makikinig ng ating mga prayers. Pero, di ba, pagka sinabi ng Panginoon na ang sagot ko sa prayer mo ay no, di ba? Let us worship Him, tulad ng ginawa ni David. Kinary out niya yung kanyang will. Praise God na nasunod ng will ng Panginoon. No, it is not easy, but we should trust Him that His will is perfect for us, na maaring ito ang kanyang kasagutan sa ating panalangin sapagkat meron siyang gustong ituro sa atin, o kaya meron siyang gustong mangyari sa buhay natin na mangyayari lamang kapag hindi niya sinagot yung panalangin na yan. No? So, tandaan po natin, bilang mananampalataya, sabi nga ng ating Panginoong Jesus, we have a Father in heaven. A Father in heaven. And He cares for us like a Father. Mga kapatid, no, let us trust God with all our hearts. At as this verse says, dito na po tayo magtatapos sa Proverbs 30 verse 5. Sabi po rito, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Sa lahat po na nagtitiwala sa Kanya, siya ay pananggalang para sa kanila. So, let us trust God. Let us trust His word, because it has been proven countless times that His words are reliable. Ayan.
Nawa po yung naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tignan ko naman po. May mga humabal na mga prayer request. Sige po. Let us pray for Brother Sam. Meron po siyang sakit. And yan po ay galing kay Ma'am Joyce. At from Sister Percy Zapata, please continue to pray sa kanyang apo na si Jacob Zapata na mag-work and medicine para po sa mag-work ang medicine para po sa kanyang neck surgery na may bukol. Let us also pray for Kuya Franz sa approval ng kanyang requirements to go back to the US at sa kanyang mga heart desires. Okay. And from Sister Jessa, let us pray na maging maayos na rin daw po ang kanyang pakiramdam at pag-iingat sa mga mahal sa buhay, lalo na po sa kanyang asawa na pumapasok sa trabaho. Ayan, padalangin po natin yan. Sama rin po natin yan sa ating prayer time. Okay. Okay, tingnan ko lang po. Alright, samahan niyo po kami sa panalangin as we pray for our heart's desires at maging sa ating mga mahal sa buhay na may karamdaman. Okay? Let us pray. Ama naming banal sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa narinig naming salita ngayong hapong ito. Tunay, Panginoon, na bilang kami inyong mga anak, hindi kami dapat tumitigil sa aming fellowship sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng prayers. Ngunit, Panginoon, dapat matutunan din namin, Panginoon, ang right attitude and right behavior, Panginoon, anuman ang maging kasagutan po ninyo sa aming mga panalangin. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa lahat po ng nakinig sa inyong salita na nandito, Panginoon, sa harian ng panalangin, mag-isa mga makikinig pa po sa replay. Kayo po ang bahala magpala sa kanila at magbukas po sa kanilang mga puso sa inyong salita. Panginoon, nagpapasalamat kami, nagpupuri sa inyo sa mga answered prayers, O Lord, sa mga blessings na ibinibigay nyo sa aming mga mahal sa buhay at mga kapatiran. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong kamay na patuloy na kumikilos sa likuran ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Kami po ay patuloy na nananalangin sa aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Patuloy naming nilalapit si Dori Grifalda at Cornelio Grifalda sa kanilang kalusugan, maging si Mary Rebomante na mayroong brain tumor, Panginoon. Siya po ay niyang pagalingin. Dalangin din namin ang healing and financial needs para kay Mark Suarez at si Princess Julianda na may hika at may pagdurugo ng kanyang ilong. Siya po ay inyong hawakan, pagalingin. Maging kay Ate Arcel na may karamdaman. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ana Pulido na may goiter problem. Dalangin ko, Panginoon, ang speedy recovery para kay Nagi Castillo Doctor, Yen Uiliwa Badsarivic, kay Asaraya Chua, kay Kasen Castillo, kay Alaysa Rojas at kay Norma Castillo. Patuloy namin nilalapit si Angelina Quitoriano na na-stroke, Panginoon, at nasa ospital. Ngayon din ay nilalapit namin si Mrs. Jean Santos na mayroong chills and fever. Panginoon, patuloy namin nilalapit ang Sister Dang para sa kanyang full recovery, maging ang full recovery, Panginoon, ni Alex Chua at ni Pastor Walter Santos. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Gian Paldeg para sa kanyang complete recovery at si Tatay Ansari na na-stroke. Patuloy din namin nilalapit, Panginoon, ang full recovery ni Francesca Audrey Abad, maging ang Ima Zeni Paras na mayroong high blood pressure at si ang nanay po ni Pai Agasang na mayroong mga health condition. Patuloy niyo mong hawakan, Panginoon, ang Pastor Fred Silaw sa kanyang heart disease at si Cristina Martinez sa kanyang health condition, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang asawa po ni Mapi Antonio na na-stroke. Ngayon din, Panginoon, si Lai Lagon na mayroong kidney stones. Patuloy kong nilalapit, Panginoon, si Tan Nguyen para sa kanyang recovery from medical conditions.
Panginoon, patuloy niyong hawakan si Philomena Belen at bigyan niyo po siya ng kalakasan sapagkat hindi po siya makalakad at namamaga po ang kanyang tuhod. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang recovery po ni Geraldine Tenco sa kanyang health issue, maging sa kanyang biopsy, Panginoon. Nilalapit ko, Panginoon, si Ariel Isidro na mayroong sakit at may mga health conditions, siya po inyong pagalingin. Maging ang nanay Leonarda Saren, Panginoon, ay patuloy niyong hahawakan. Hawakan niyo rin, Panginoon, si Flor Chuba na nakakaranas po ng pain and cramp sa kanyang katawan. Gayun din, Panginoon, ang brother po ni Nestor Gicaraya na si Francis Gicaraya na na-stroke, siya rin po ay inyong hawakan at pagalingin. Patuloy namin nilalapit ang kapatid po ni Joy Alaban na si Giselle Suarez na na-diagnose po ng cervical cancer. Ang panalangin ko, Panginoon, ay patuloy niyo i-provide ang pinansyal na pangangailangan nila at kanyang kagalingan. Nilalapit ko, Panginoon, si Arnulfo Pedrosa Adrias na mayroong severe asthma. Patuloy po siyang nasa ICU sa Heart Center, Panginoon, at ang panalangin ko, Panginoon, patuloy niyo siyang hawakan at pagalingin po at hanggang siya po ay magkaroon ng full recovery. Nilalapit ko rin, Panginoon, si Bethany Cobrador na nasa PICU naman po, Panginoon, dahil sa pneumonia. Siya po ay inyong hawakan at pagalingin, Panginoon. Maging kanya ng pinansyal na pangangailangan ay kayo na rin po magpuno nito. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, si Alda Balagwes na nasa ospital at nagdadalawang tao rin, Panginoon. Siya po ay inyong hawakan, pagalingin. Patuloy namin nilalapit ang pamangkit po ng Nanay Elvina, si Amparo Cruz, sapagkat bumalik po ang kanyang cancer. Kayo, Panginoon, po ang magpagaling sa kanya, maging sa kanya ng pinansyal na pangangailangan, kayo po mag-provide nito. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Arlene de la Cruz, pagalingin niyo po ang kanyang ubo at hika. Ngayon din ang brother Sam na mayroong sakit. Dalayan ko, Panginoon, si Jacob Zapata, nawa, Panginoon, ay maging mabisa ang kanyang gamot sa kanyang para hindi na po siya magkaroon ng next surgery sa kanyang sapagkat meron po itong bukol. Ngayon din, Panginoon, dalangin namin ang approval ng requirements ni Kuya Franz papalik sa US, maging ang heart's desire po ng Sister Percy Zapata. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Sister Jessa, patuloy niyong pagalingin ng kanyang karamdaman. Ngayon din, patuloy niyong ingatan ng kanyang mga mahal sa buhay, especially po ang kanyang asawa sa kanyang pagpasok sa trabaho. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay at mga kapatiran na may malulubhang sakit. Si June Santos na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Lorea Jade Borja, si Julita Elisiralde, si Corazon San Jose, si Jaisel Juarez at si Mary Rebamonte na may mga cancer. Ganyan din si Efren Inocencio, si Berbarda Lopez, si Perlis Kaar at si Frank Hardin na mayroong mga komplikasyon po sa diabetes. Kayo po, Panginoon, ang humawak sa mga nabanggit at ang dalangin ko patuloy ang kanilang kagalingan hanggang sa kanilang full recovery at maging ang mga provision po, Panginoon, ay kayo po ang magpala sa kanila. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang aming mga expectant mothers na Sister Angela Belen at Sister Agnes Casiao. Patuloy yung hawakan ng kanilang mga kalusugan, maging ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Dalangin ko, Panginoon, ang mga kahilingan po ng aming mga mahal sa buhay at mga kapatiran. Ang kahilingan po ng Sister Dang para kay Grace, kanyang medical school acceptance, maging si Mercy para sa kanyang transition sa biological sciences. Ngayon din si Faith sa kanyang completion po ng kanilang mga certification. Patuloy namin nilalapit ang kanilang Philippine and Taiwan trips, kayo po magpala nito at maging gagamit-gamit po ito para sa inyong gawain, maging kanilang pinansyal na pangangailangan. Dalayan ko ang continuous health and growth ng grandchild po ni Yen Uelio Madsarivic, ang continuous strength and grace ni Emily Muth. Ganyan patuloy niyong bigyan ng strength and guidance si na Christine and Cathy Vu. Patuloy naming nilalapit, Panginoon, ang Wilson family. Patuloy niyo silang ingatan at bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Shem. Bigyan niyo po siya ng physical strength, good health and spiritual growth, maging maturity, Panginoon. Dalangin din namin ang pagkaayos ng petition papers ng Brother Robert Soriano, ang patuloy na kalakasan po, physical at spiritual para kay Sister Doris Santos. Ngayon din ang maayos na kalusugan para sa kanya, sa kanyang pamilya at mahal sa buhay ni Maricel Quembao.
Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Tuding Severino. Patuloy niyo siyang gabayan sa araw-araw sa kanyang pagsakit ng ulo, Panginoon. Patuloy niyong bigyan ng kagalingan ang kanyang karamdaman. Ngayon din, Panginoon, nilalapit namin ang negosyo po ng Bing Rain Severino. Patuloy niyo po itong palaguin at pagpalain. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka, and Brother Sean. At patuloy niyong ingatan ang Sister Milka sa kanyang pagpasok sa eskwelahan, maging ang travels po ng Pastor Mike Digan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Malulaw, maging kanyang pamilya. Patuloy silang bigyan ng spiritual growth and protection, at ang kanilang dalangin ay makapaglingkod po sila sa Panginoon. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Mercy Castro para sa good health and family healing, si Cecilia Bacon para protection po kay Priyanka Stephanie Bacon at sa pagpoproseso po ng kanilang US papers. Patuloy din namin nilalapit, Panginoon, ang Ma'am Jenny Rapista, ang kanilang ministry po dyan sa Lawaan, Antika, ng kasama ng Pastor Gerald Rapista. Kayo po magpalago ng gawain niyo po dito. Ngayon din, dalangin ko ang kalusugan, proteksyon at ang heart's desire po ng Ma'am Baby Villamiel. Ngayon din ang Nanay Fe Carpio, kanilang spiritual strength para po sa Carpio family. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Lydia Inocencio. Bigyan niyo po sila ng guidance and provision, maging ang Abdusalak family sa Singapore. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Aida Kiejok and family. Bigyan niyo po sila ng good health and protection sa buong pamilya. Ngayon din, good health din po and strength para kay Corazon Bernardo. At patuloy na kagalingan at kalakasan po ang bigay niyo at spiritual growth po para sa mga mahal sa buhay ng Nanay Tuding Severino. At nilalapit namin patuloy, Panginoon, ang mother ni Rowena Galdones. Bigyan niyo po ng kalakasan at maayos na kalusugan, maging si Jovel, si Reynan, at ang kanyang apo na si Jomar. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Sister Lynn Hapitana. Ingatan niyo po ang kanyang mama Lilia Pubukan sa pagtatrabaho. Ngayon din ang kanyang asawa at anak sa kanila pong araw-araw na pagtatrabaho. At patuloy namin, Panginoon, na nilalapit ang si Ate Beth Akong, maging ang kanyang pamilya. At ang panalangin po niya ay wag po kayong humiwalay sa kanyang pamilya, Panginoon, at sila po ay makapaglingkod din po sa inyo. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang Blessed Hope Christian Academy. Patuloy niyong gabayan ang mga namumuno po rito, maging ang bumubuo po rito. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, maging ang candidates namin for baptism, ang nalalapit po na kasal ng Brother Wilson, ng Sister Carlota, at kayo na po mag-provide, Panginoon, ng pangangailangan ng church para din po sa paghahanda sa anniversary at Christmas presentation. Dalangin namin, Panginoon, ang mga nabanggit po kanina na mga elders ng senior citizens. Kayo na pong bahalang magpala, mag-ingat, Panginoon, paggalingin ang mga karamdaman, tanggalin ang mga sakit na nararamdaman sa katawan, mga nabanggit pong mga pangalan kanina. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo mo pagpalain. Patuloy niyo pong ninggin, Panginoon, ang lahat po ng prayers, mga heart desires, mga silent prayers po ng lahat po ng nanonood ngayon, maging ang mga manonood po ng replay. Kayo po ay pakinggan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga prayer requests, ang mga heart desires nila, at maging ang hardin ng panalangin ay aming dinadalangin, Panginoon, na ang inyong kalooban po ang mangyari sa ministry na ito, at patuloy po ito na makatulong po para sa spiritual growth ng bawat nakikinig po rito. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri at kalwalhatian. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong hapong ito, at salamat din po sa pagsama nyo sa panalangin. Ano po, kung meron po akong nakalimutan, pakisama po ito sa ating mga personal prayer times mamaya. Alright, at ngayon po ay babati na tayo, no, sa ating mga nakasama. Of course, nakasama natin ang Ma'am Joyce, Pastor Mike, ang Brother Sam, Sister Milka, and Brother Sean, ang Ma'am Baby Villamiel, Brother Alexander Mabansag, ang Deacon Joseph Crame, magandang hapon po sa inyo. Nanay Elvie Ribas, magandang hapon po. At Ate Beth, magandang hapon po. Salamat po sa message kanina, at talaga pong malaking encouragement po sa amin.
Nakasama rin po natin si Angeli and Gracia Alonso, siya po ang pamangkin ng Ma'am Sheila na nasa Canada. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa Hardin ng Panalangin. Maging kina Sister Helen Ortiz Paras, kay Maita Gomez, kay Bing Rain Severino, magandang hapon po. Kay Laarni Adrias at kay Nila Adrias, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa amin. Preacher Manny Nicolas, maraming salamat din po. At nakasama rin po natin si Nanay Gertrude Severino, ang Sister Monique Cabaya Pasamik, magandang hapon sa iyo. Ang Sister Alexis Salazar, nakasama rin po natin si Violi Cabildo. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Maging kina Nanay Faye Carpio, Nanay Doris Santos, Sister Percy Zapata, Sister Jessa Gade, ang Nanay Amihan Yabut, at na-advance natin yung pagbati natin kay Nanay Duchi. At pero ganun pa man, advance happy birthday pa rin po kay Nanay Duchi Broas. Nanay Lourdes Mercalesha, magandang hapon din po. Nakasama rin po natin si Deacon George Cardenas, magandang hapon Deacon. At ang Sister Eliza Mabansag, si Wen Fausto, at congratulations po kay Heart Fausto, siya po ay nanalo na SK Kagawad. Nakasama rin po natin ang aking kaibigan na si Mr. John Rigo at si Sister Gwyneth Belen. Ayan, kung meron po ako hindi nabanggit, paumahin po ang lagi po namin happy birthday Nanay Tuding. Ayan, nawa po ay at patuloy namin kayo ipinapanalangin po sa pagbuti po ng inyong kalagayan. Ayan, kung meron po akong hindi nabanggit, paumanhin po. We are always encourage you na kung kayo po ay makakasilip, ay mag-leave lamang po kayo ng emoji or comment upang mabati namin kayo sa katapusan po ng ating programa. Yan lamang po, at muli kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakasama natin ngayong hapong ito. Ang Hardin po ng Panalangin ay babalik sa Thursday, naganap na alas 5 ng hapon sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua, maging sa Friday po sa pangunguna ng Brother Sam Digan. Bukas po ang midweek service po on-site sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po na Ma'am Sheila and Brother Shem, na muli nagsasabi na patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.